Pagbasa mula sa Aklat ng Mga Bilang. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga Israelita, "Kailan pa ba tayo makatitikim ng masarap na pagkain? Mabuti pa sa Ehipto. Doon, isang hingi lamang namin ay mayroon na agad isda, pipino, pakwan, sibuyas at bawang. Dito naman, walang makain kundi mana. Ang mana ay kamukha ng buto ng kulatro at kakulay ng bedelyo. Ito ang laging pinupulot ng mga tao, ginigiling o binabayo. Kung luto, sinsarap ito ng tinapay na niluto sa langis. Ito'y kasama ng hamog na bumabagsak kung gabi." Hindi kaila kay Moises ang iyakan ng lahat ng sambahayan na nakatayo sa pintuan ng kani-kanilang tolda. Nagalit ng labis ang Diyos, kaya nabalisa si Moises. Itinanong ni Moises sa Panginoon, "Bakit ninyo ako isinuong sa ganito kalaking pasanin? Bakit ninyo ako ginaganito? May nagawa ba akong laban sa inyo? Ako ba ang nagsilang sa kanila? Sila ba'y aalagaan ko tulad ng pag-aalaga ng ina sa kanyang anak? Hanggang sa lupang ipinangako ninyo sa aming mga ninuno. Ayaw nila akong tigilan sa kahihingi ng karne. Saan ako kukuha ng karne para sa ganito karaming tao? Hindi ko sila kayang alagaang mag-isa. Napakalaki ng gawaing ito para sa akin. Kung ganito rin lamang ang gagawin ninyo sa akin, mabuti pa'y mamatay na ako ngayon din kaysa maghirap ng matagal." Ang salita ng Diyos. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin, di ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso aking binayaan, ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang tangi kong hangad sana ako'y sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaaway nila'y aking lulupigin, lahat ng kaaway agad lilipulin. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Silang namumuhit sa akin na popoot ay magsisiyoko sa laki ng takot. Ang parusa nila'y walang pagkatapos, ang lalong mabuting bunga nitong trigo. Ang siyang sa inyo'y ipapakain ko, at ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Masigla nating awitan ang Diyos nating kaligtasan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, "Ilang ang puok na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis pa," sabi ni Jesus. "Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, "Lilima po ang tinapay at dadalawa ang isda natin. Dalhin ninyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Siguro katangian ho natin bilang mga tao yung nagsasawa din tayo, no?
Kumbaga, darating yung panahon o dumarating yung panahon, nagsasawa tayo sa isang bagay, nagsasawa tayo sa pagkain, nagsasawa tayo sa ginagawa natin, nagsasawa tayo dun sa paulit-ulit na nakikita natin, okay, nagsasawa tayo sa pinapanood natin. Kahit papano, pwedeng naghahanap tayo ng bago o di kaya binabalikan natin o ninanais natin kung ano yung meron tayo dati, no? Para bagang naiipit lang o nalilimitahan lang yung nakikita natin dun sa kung anong meron tayo ngayon. Kaya minsan madali tayong magsawa, no? Parte nung pagkatao natin o parte nung pagkaisip natin, nung kaisipan natin na ay ito na naman, yan na naman, sana bago naman o di kaya sana katulad na lang nung dati, no? Pero ito rin yung karanasan ng mga Israelita dun sa ating unang pagbasa. Nagsasawa na sila kung saan meron sila. Nagsasawa na sila kung ano yung kinalalagyan nila. Nagsasawa na sila kung ano yung pinangahawakan nila nung panahon na iyon, nung mga sandaling iyon, no? Sabi nila, di katulad nung nandun kami sa bayan ng Ehipto, ito yung meron kami. Sagana ang pagkain, sagana yung ginagawa namin, no? Pero ngayon, ano lang kinakain namin na hindi namin maintindihan? No? Mana, no? Ito lang yung meron kami. Kukumpara mo nung meron kami dun sa Ehipto, tapos ano yung meron kami ngayon. Kaya para bagang nagsasawa na rin sila kung anong meron sila ng mga sandaling iyon. Pero ano ba yung kakulangan din na nangyayari sa kanila? Nagsasawa sila dahil nalilimitahan yung nakikita nila. Nagsasawa sila dahil hindi nila alam kung ano yung katumbas nung kung anong meron sila. Halimbawa, sabi nila, hindi katulad ng panahon nung nasa Ehipto kami, sagana kami sa pagkain, sagana kang kinakain namin, sagana yung buhay namin. Pero anong kabaliktaran nun? Ano yung meron noon? Bagamat meron silang pagkain, bagamat masagana yung kinakain nila, alipin naman sila dun sa bayan na iyon. Pero kung ikukumpara nila yung sitwasyon nila noon, na may kinakain sila na mana, may kinakain sila na hindi nila maintindihan, pero malaya sila isang bayan, malaya sila bilang isang bayan ng Diyos, no? Dalawang bagay na hindi nila lubos na nauunawaan. Dalawang bagay na nalilimitahan o nagiging makitid yung kanilang pag-unawa, nagiging makitid yung kanilang pag-iisip, at ito lang yung nakikita nila. Kung ano yung nararamdaman, kung ano yung madaling kung ano yung madaling malasahan, kung ano yung madaling makapagpatid ng kanilang kagutuman. Hindi nila nakikita yung buong larawan, hindi nila nakikita kung ano yung katumbas ng kung anong meron sila. Siguro yun din yung magandang paalaala din para sa atin, gaya din sa ating ebanghelyo, no? Nung tinanong ni Jesus yung kanyang mga alagad, anong meron tayo? Tinapay at isda lamang, at papakainin mo ang napakaraming tao. Pero hindi nakita ng mga alagad na bukod dun sa tinapay at isda na meron doon, nandun din si Jesus. Nandun yung kamay ni Jesus. At kung nandun ang kamay ni Jesus, kamay ng pagpapala, kamay ng pagbabasbas, maraming milagrong pwedeng mangyari. Sana po ito rin yung makita at mapanghawakan din natin sa araw na ito. Ano ba yung nakikita natin? Ano ba yung nalilimitahan na pag-unawa natin? Sana maging malawak din yung ating pag-unawa, pag-iisip, at makita natin hindi lang kung ano yung pinangahawakan natin ngayon. Maaring may mga pinagdadaanan tayo, pero nakikita rin ba natin kung ano yung epekto nito para sa atin? Maaring nahihirapan tayo ngayon, pero nakikita ba natin kung ano yung katumbas noon? Minsan kasi, maaring sagana yung buhay natin, sagana yung kinalalagyan natin, pero nagkakaaway-away naman yung ating mga pamilya. Minsan naman, parang nahihirapan tayo sa ating kinalalagyan, pero yun yung mga sandaling iyon, yung nagpapatibay ng samahan ng bilang isang pamilya. Huwag lang sana ho nating makita kung ano yung nasa harapan natin. Sana hindi lang natin makita kung ano yung madaling magpatid ng kagutuman natin o di kaya ay yung madaling maramdaman natin. Dahil kung titingnan natin ng buo yung larawan na iyon, maaaring mahirap, maaaring hindi madali, pero may katumbas na biyaya. Minsan naman, kung tinitingnan na natin yung biyaya na iyon, baka naman hindi natin namamalayan, meron palang nahihirapan, meron palang
hindi magandang nangyayari sa kabilang banda. Sana po ay maunawaan pa natin, makita pa natin, maging malawak pa yung ating kaisipan dun sa mga pinagdadaanan natin, sa kinalalagyan natin. Huwag lang tayo basta-basta magsawa. Huwag lang tayo basta-basta sumuko. Dahil kung makikita natin yung buong sitwasyon, kung makikita natin yung buong larawan, makikita pa rin natin kung paano tayo pinagpapala ng ating Panginoon. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Through His loving eyes.